Nabagsakan ng tipak mula sa bundok ang isang habal-habal rider sa Talisay, Cebu. Niragasan naman ng bahang may putik mula sa Bulkang Mayon ang Ginubatan, Albay. At yan ang iba pang epekto ng low pressure area at habagat sa bansa sa pagtutok ni Salima Refran. Ganito katindi ang bahang lumagasa sa Ginubatan, Albay kahapon. Ayon sa mga residente, may kasama itong putik at mga debris mula sa Bulkang Mayon. Kasunod yan ang malakas na buhos ng ulan kahapon na tumagal ng ilang oras. Sa lakas ng agos, wala nang nakadaang sasakyan maliban sa isang truck na ito na naipit sa rumaragasang baha. Ayon sa LGU, wala namang naiulat na nasaktan pero may ilang stranded na residente. Nalubog din sa baha ang bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte dahil sa pag-apaw ng isang dam. Binahari ng ilang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Sa Talisay City, Cebu, nabagsakan ng tipak ng bato ang namamasadang habal-habal rider nang gumuho ang gilid ng bundok sa Barangay Manipis. Nagpapagaling sa ospital ang biktimang nasugatan sa ulo at ipapambahagi ng katawan. Sa Buluan, Maguindanao del Sur, mistulang ilog ang mga kalsada. Umapaw kasi ang mga ilog dahil sa halos 3 araw ng pag-ulan. Daan ito ha, yan o, yan, daan. Pero ano na, nag-awang sila. Bangka. Ayon sa LGU, di pangkaraniwan ang pagbaha sa lugar ngayon. Kaya kalalim. Sa kanilang datos, apektado ang nasa mahigit 3,800 pamilya na pinaabutan na raw ng tulong. Perwisyo rin sa ilang taga Zamboanga City ang mga pagbaha dahil sa masamang panahon. Patuloy na binabantayan ng LGU ang mga low-lying at coastal areas. Mabagal naman ang takbo ng mga sasakyan sa ilang kalsada sa Cotabato dahil sa mga pagbaha. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at habagat ang nagpaulan sa ilang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.